Kamusta mga kabayan? Isang napakainit at masiglang pagbati sa inyong lahat saan man kayong panig ng mundo naroon. Para sa ating gabay at explainer ngayon, pag-uusapan natin ang isang paksang literal na game changer at napakalapit sa puso nating lahat, ang ating financial blueprint. Mula pagbabudget, pag-set up ng emergency fund, pag-iwas sa scams, hanggang sa kung paano mag-invest kahit pakiramdam mo ay ang liit ng sahod mo. Alam nyo kasi, may isang napakalaking maling akala na pumipigil sa napakarami nating mga kababayan. Yung paniniwalang, kailangan mo muna ng napakalaking sweldo o daan-daang libo sa bangko bago ka makapagsimula sa pag-i-invest. No way! Babasagin natin ang myth na yan ngayon. Dahil ang totoo, kahit magkano pa yung kinikita o natitira sa sahod mo bawat buwan, kayang-kaya mong magsimula. Sa tulong ng tamang diskarte at mindset, unti-unti nating papalaguin yung pinaghirapan ninyo. Pero, bago tayo pumunta sa mga numero at stratehiya, gusto ko muna sanang kilalanin ng buong puso ang realidad ng buhay OFW. Ang pagtatrabaho malayo sa pamilya ay isang malaking sakripisyo. Totoong-totoo yan, di ba? Hindi biro ang malayo sa mga mahal mo sa buhay. Kayo yung mga makabagong bayani natin eh. At dahil nga sa bigat ng sakripisyong ito, yung homesickness, yung pagod at puyat na tinitiis nyo araw-araw, absolutely crucial na maprotektahan natin ang bawat sentimo ng inyong hard-earned money. Gusto nating masigurado na may magandang pupuntahan ang lahat ng sakripisyo ninyo. Okay, let's dive into this roadmap. 4 na hakbang lang ang dadaanan natin sa journey na ito. Una, ang pundasyon. Pangalawa, ang aksyon. Pangatlo, ang depensa. At syempre, ang huli, ang resolusyon. Simulan natin agad sa Phase 1, ang pundasyon. Dito natin pag-uusapan ang pagbabudget at yung tinatawag nating safety nets. Think about it this way. Kumbaga sa pagtatayo ng bahay o sa kahit sinong bayaning sasabak sa laban, kailangan mo ng solid at napakatibay na pundasyon bago ka sumugod. At ang unang step para mabuo yan, alamin mo muna ang iyong personal na bakit. Tanungin mo yung sarili mo ngayon, para saan ba talaga ako nag-iipon? Gusto mo bang makapagpatayo ng sariling bahay? Mag-start ng negosyo pag uwi mo for good? Para ba ito sa early retirement mo? O baka naman para sa college fund ng mga anak mo? You see, kapag malinaw ang goal mo at may emotional na connection ka rito, sobrang nagiging madali ang maging disiplinado. Sa tuwing nagtutukso kang mag-checkout sa online shopping para sa mga bagay na di mo naman talaga kailangan, maaalala mo yung goal mo at yun ang pipigil sa'yo. At this brilliantly illustrates kung paano natin hahatiin ang kinikita mo para ma-hit ang goals na yun. Bago tayo mag-invest, kailangan nating malaman kung saan ba talaga napupunta ang pera mo bawat buwan. May ipapakilala ako sa inyo, simpleng formula, the 50-30-20 budget rule. Paano to? Ilaan mo ang 50% para sa basic na pangangailangan ng pamilya at bayarin sa bahay. Yung 30%, doon natin kukunin ang ipon at investments. Tapos yung natitirang 20%, sa'yo yan, para sa personal na gastusin mo dyan abroad at pondo para sa emergencies. Ngayon, kung pakiramdam mo ay ang liit-liit ng natitira sa sahod mo, hey, okay lang yan. Ang pinakamahalaga rito ay nag-uumpisa ka ng maglaan ng porsyento gaano man kaliit ang slice ng pie na yan sa simula. Ngayon, bago natin ilagay ang naipong pera na yon sa mga investments, there's one incredibly important step, ang pagbuo ng emergency fund. Ito yung literal na financial safety net mo. Hinding-hindi mo dapat ibubuhos ang lahat ng pera mo sa investments nang walang protective buffer. Bakit? Kasi reality check tayo. Paano kung may medical emergency? O kaya biglang nawalan ng kontrata at trabaho, di ba? Kung wala kang emergency fund, mapipilitan kang galawin agad ang investments mo, madalas bago pa man ito kumita. O worse, baka palugi mo pa itong mailabas. Kaya ang magic number na tatandaan natin ay 3 hanggang 6. Kailangan mong makaipon ng katumbas ng 3 hanggang 6 na buwan ng lahat ng gastusin nyo. Ilagay mo lang to sa isang ordinary at madaling ma-access na savings account. Maniwala kayo sa akin, kapag may ganito kang halaga na nakaredy lang, grabe yung peace of mind na ibibigay nito sa'yo. Mas panatag at mas kampante kang mag-invest dahil alam mong kahit anong mangyari bukas, may huhugutin ang pamilya mo na hindi nagigipit. Alright, lipat na tayo sa Phase 2, ang action. Dito papasok yung pagsisimula ng maliit pero wise. Time to build wealth.
Listen up! Bago ka pumirma ng kahit anong kontrata o maglipat ng pera kahit saan, dapat malinaw sa'yo ito. Ang pinakamagandang investment na pwede mong gawin ay sa iyong sarili. Edukasyong pinansyal. This is an absolute necessity. Kailangan mong pag-aralan ng budgeting, paano ba nag-work ang stocks, o ano ba talaga yung mga mutual funds na yan. Bago gumastos ng kahit isang sentimo, siguraduhin mong naiintindihan mo exactly kung saan papasok ang pera mo. Kaalaman ang pinakamalakas na sandata mo dito. Walang iba. So the crucial point is, basagin na talaga natin ng tuluyan yung mito na kailangan mong maging mayaman para lang makapag-invest. Alam nyo ba na pwede kayong magsimula sa halagang ₱100? Oo, tama ang pagkaarinig ninyo. ₱100. Katumbas lang yan ng isang kape o simpleng merienda, di ba? Ngayon kasi, napakaraming legitimate digital banks, e-wallets at micro-investing platforms ang pumapayag na makabili ka ng shares o makapag-invest sa mutual funds sa ganyang kaliit na halaga buwan-buwan. Ganyan na siya ka-accessible ngayon. Wala nang rason para hindi magsimula. At kapag nasanay na yung budget nyo na nagtatabi ng ganong halaga, pwede nyo nang itaas ang laro. Sa pamamagitan ng consistency at tamang disiplina, bago mo pa mamalayan, nagtatabi ka na ng ₱500 kada buwan. You're building momentum here. Nasanay na yung sarili mo na yung halagang iyon, hindi mo na kailangan sa luho, kaya napupunta diretso sa pagpapalago ng pera mo. At syempre, pagdating ng panahon, aabot na ito ng ₱1,000 bawat buwan o higit pa. Ito yung overarching theme na gusto kong tumatak sa inyo. Hindi talaga kung gaano kalaki ang inuumpisahan mo, kundi yung patuloy mong pagpapalaki nito over time. Yung pagiging consistent mo buwan-buwan, kahit paunti-unti, mas nagbibigay yan ng napakalaking epekto sa katagalan kesa sa isang minsanang malaking hulog tapos wala nang susunod. Ngayon, ang tanong, saan mo ilalagay yung mga naiipon mo? Narito ang isang clear list ng mga lehitimo at beginner-friendly na sasakyan para mapalago ang pera ninyo. Nandyan syempre ang traditional na savings account, perfect para sa emergency fund. Yung sikat sa ating mga OFW na Pag-ibig MP2 Savings. Bumenta to kasi garantisado ng gobyerno at malaki ang dividendo. Pwede rin ang mutual funds at UITF kung saan may mga eksperto na hahawak ng pera mo para i-invest sa iba't ibang malalaking kumpanya. Kung medyo advanced na ang knowledge mo, pwedeng direkta sa stocks o kaya naman magpatayo ng maliit na negosyo sa Pilipinas para i-manage ng pamilya. Ang golden rule natin dito, piliin at pasukin lang ang investment na talagang naiintindihan mo ng buo. Let's move to gain and see how this builds up. Real talk tayo. Alam natin na minsan kulang talaga ang isang sahod at medyo delikadong umasa sa iisang source of income lang. Kaya the strategy is to find extra income kapag may free time ka. Sa day off mo, pwede kang mag-online selling sa mga kapwa mo OFW dyan, pumasok sa freelancing gamit yung skills mo, mag-try ng content creation o kaya yung nabanggit ko kanina na small business dyan sa Pinas. Ang pagkakaroon ng multiple streams of income ay literal na magiging rocket fuel para mapabilis mong ma-achieve ang iyong savings and investment goals. Alright, we've set up the offense. Ngayon, phase 3, ang depensa. Pagprotekta sa iyong yaman. Medyo seseryosuhin natin ang usapan ito ha. Kasi ganito yan, sa bawat bayaning OFW na nagpapakahirap mag-ipon, may mga nakaabang na villains o mga manloloko na gustong-gustong nakawin ang pinaghirapan ninyo. Kaya napakahalagang direktang pagkumparahin natin ang mga lehitimong opsyon laban sa mga mapanganib na get-rich-quick scams. Yung mga lehitimong investments, kailangan ng pasyensya, oras at tiyaga. Ang tunay na yaman hindi nangyayari overnight. Sa kabilang banda, napakaraming scams na yon na sadyang tinatarget tayo mga OFW kasi alam nila na may naipon kayo at desperado kayong mabilis na makauwi ng Pilipinas. Paano nyo ba makikilala ang mga manlolokong ito? Narito ang malalaking red flags na kailangan nyong tandaan. Unang-una, kung nangangako sila ng double your money sa loob lang ng ilang linggo o buwan, nako, kalokohan yan. Pangalawa, kung sinasabi nilang guaranteed daw ang napakalaking kita. At pangatlo, kung inaangkin nilang zero risk o walang risk ang investment na inaalok nila. Mga kabayan, tandaan ninyo, sa mundo ng pera, if it sounds too good to be true, siguradong scam yan. Magduda agad at umiwas na kaysa umiyak sa huli. Bukod sa mga manloloko sa labas, alam nyo ba kung sino pa ang tahimik na kalaban natin? Ang sarili nating mga gawi. Dito papasok yung laban ng long-term security kontra sa tinatawag nating lifestyle inflation. Ano ba itong lifestyle inflation? Ito yung kapag tumaas ang sahod o may pumasok na bonus, sabay din nating itinataas ang luho natin.
Tandaan, hindi kailangang bumili lagi ng latest gadget o magpadala ng mga napakamahal at luxury na gamit sa Pinas na wala namang pakinabang kundi for the sake of yabang lang. Priorities natin dapat. Ito, mas mahalaga ang pangmatagalang seguridad ng pamilya kaysa sa panandali ang sarap na dala ng mga mamahaling gamit. At nandito na tayo sa pinakahuli. Phase 4, ang resolusyon, pagiging consistent at tamang mindset. Now, what's really interesting about this slide is ibinabalik tayo nito sa pinakapuso ng pag-iinvest. Hindi mahalaga kung gaano kaliit ang simula. Ang mahalaga ay nagsimula ka. Kasi yung pagiging financially free, it's a process. Hindi yan isang event na nangyayari ng isang beses lang. Isa itong continuous na aksyon araw-araw. Maliit man ang naiitatabi mo ngayon, ang kapangyarihan ng oras at compound interest ang gagawa ng magic para magpalaki niyan sa tamang panahon. Ito na ang ultimate takeaway ng explainer natin ngayon. Empowered na kayo ngayon dahil nasira na natin yung mga maling akala tungkol sa pera. Kahit gaano pa kalaki ang sahod, kung inuubos lang sa wala at walang plano, mauuwi rin yan sa zero. Pero ang maliit na ipon, basta ginagawa mo buwan-buwan ng may disiplina at tamang kaalaman, ito ang magdadala sa inyo pabalik sa Pilipinas para makapiling ang pamilya nang hindi na muling kailangan pang umalis. Nasa sa inyo na ang kakayahan at karunungan para simulan ito. Kaya iiwan ko kayo ng isang napakagandang katanungan na gusto kong pag-isipan nyo ngayon din. Ano ang una mong gustong pag-imbestan? Anong maliit na hakbang ang gagawin mo ngayong araw mismo? Pag-isipan nyo itong mabuti, i-share ang inyong mga sagot at simulan ang inyong hakbang patungo sa financial freedom. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paghihimay ng inyong financial blueprint. Kayo ang bahala sa inyong sipag at dedikasyon at ang mga hakbang na ito ang bahala sa inyong kinabukasan. Hanggang sa susunod na explainer, maging maingat at wise palagi mga kabayan.